بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hinihingi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana tanggapin yung mga magagandang gawain natin, lalong-lalo na sa mga taong nag-fasting sa araw na ito, dahil bukas yung araw na tinatawag nilang Ashura. Ito yung pang-10th ng Muharram, kung saan nagtagumpay ang propeta Musa sa kanyang pagsubok kay Firaun. So ito ay sineselebrate ng mga Hudyo, which is tayo, mga Muslim, ang karapat-dapat na mag-celebrate nito at sinelebrate ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-alala at pag-fasting kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa paggawa ng mga kabutihan. Amin ya Allah. Naway isama tayo sa mga patatawarin sa mga kasalanan na nagawa nila last year. Dahil ito po yung gantimpala ng mga taong magsasagawa ng fasting. So either magfa-fasting tayo the 10th of Muharram kasama yung 9th, itong araw, at bukas, at pwede rin bukas at yung Sunday para maging salungat doon sa pag-celebrate ng mga Hudyo na isang beses lang, isang araw lang. So pwede rin 3 araw, magsisimula po tayo ngayon, bukas at sa Sunday. I hope mai-practice po natin para po yung mga maliliit na kasalanan na nagagawa natin patatawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, inshallah, ng online classes sa Fanar, Level 2, ang subject po natin sa araw na ito ay Salatul Jum'ah, o yung tinatawag nilang pagdarasal sa Jum'ah tulad ng araw na ito. Ito po yung pang lesson number 4 natin na sana bigyan tayo ng gabay para po maintindihan natin ang pag-aaral na ito. So ano yung pag-uusapan natin sa araw na ito? Ano yung kabutihan ng araw ng Jum'ah? Pangalawa, ano yung batas ng dasal ng Jum'ah? Ano yung mga karapat-dapat na dapat gawin ng isang taong gustong mag-perform ng Jum'ah? Ang mga dahilan ng pag-utos nito. Ano nga ba yung mga dahilan? Bakit inutos sa ating mga Muslim na dapat gawin talaga natin ang pagsasala ng Salatul Jum'ah? Pang-apat, ang mga magandang gawain. Ano ba yung mga sunnah o yung pinakamagandang gawain kapag tayo ay magpe-perform ng Salatul Jum'ah? Ang mga kondisyon nito. Ano yung mga kondisyon bago natin maisagawa? At yung pamamaraan ng pagdasal ng Salatul Jum'ah. Paano dapat isinasagawa ang pagsasala nito? Mga kondisyon ng pagtanggap nito. Okay? Bago tanggapin, kailangan may mga kondisyones na dapat nating gawin. Ang haligi ng khutbah, tulad po ng sabi natin, lahat ng ibada o ng pagsamba, meron po itong mga haligi. Kapag nakalimutan po natin yung haligi, hindi po tatanggapin yung dasal na gagawin natin. At ano naman yung sunnah? So, ibig sabihin, kapag sunnah, kapag ginawa natin, alhamdulillah, mabibigyan tayo ng biyaya o ng reward. At kapag hindi naman natin gagawin, makukulangan tayo ng reward dun sa gawain na gagawin natin. So, yun po yung tatalakayin natin. Simulan na natin, inshallah, sa kabutihan. Ano ba yung kabutihan? Bakit napaka-espesyal ng Jum'ah o Friday na ito? Unang-una, ang Jum'ah ay itinalaga ng Islam na nakakaangat sa iba pang mga araw. Bakit? Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith,
ang pinakamagandang araw kung saan ang araw ay sumikat ay ang Biyernes. Sa araw na iyon, si Adan ay nilikha. So bakit naging medyo angat ang Friday? Ito yung araw kung saan nilikha si Adan. Siya ay tinanggap sa Jannah. Okay? Tinanggap sa Jannah. At pinatalsik mula sa Jannah. At ito din po yung araw ng paghuhukom at lahat ng mga importanteng mga kaganapan mangyayari po sa araw ng Jumaa. Kaya medyo mataas ang antas nito sa iba pang mga araw. Pinapayuhan tayong mga Muslim na gumawa ng maraming kabutihan sa araw na ito dahil sa araw na ito, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na meron sa bahagi ng araw na ito na kung saan kapag magduduwaa o hihiling ang isang alipin, 100% tatanggapin mula sa kanya yung kanyang duwaa. So, isang advice ng ating mga pantas na sikapin sa araw na ito, paramihin ang ating gawain. Ano ang batas ng pagdasal ng Salatul Jum'ah? Yung batas dito, ayon sa ating mga pantas, kanila itong pinagsang-ayunan na ang Salatul Jum'ah ay obligado sa lahat ng mga lalaki nasa tamang edad, may tamang pag-iisip at hindi naglalakbay at walang sakit. Okay? Yan po, obligado sa kanila. Unang-una sa mga kalalakihan. Ustad, siyong kababaihan, hindi po sila required. Nasa tamang edad, ibig sabihin bata, hindi rin po required na umattend. Yung tamang pag-iisip, ibig sabihin yung mga nasa mental hospital, hindi rin po sila obligado. At hindi naglalakbay, ibig sabihin kung tayo ay mga travelers, hindi po obligado sa atin ang Salatul Jum'ah. At yung panglas, yung tinatawag niyang may sakit. So ibig sabihin kapag ikaw ay may sakit, hindi rin obligado sa iyo. Kapag yung sakit mo ay nakakasanhi na mas lalo kang magiging worse kapag ikaw ay dadalo ng Salatul Jum'ah. Ano po yung katibayan natin o dalil natin sa sinasabi natin na obligado nga itong Salatul Jum'ah? Ayon sa banal na Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O kayong mga naniniwala o nananampalataya, idha nudiya lis-salah, kapag tinawag na ang pagdarasal sa araw ng Jum'ah, fas'aw, kayo ay magmadali ila dhikrillah, sa pag-alala kay Allah, wa dharul bay', at iiwan ninyo ang inyong mga kalakal. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Katotohanan, ito ay mas mainam para sa inyo kung inyo lamang nalalaman. So meron po sa atin, hindi po sila aware kung ano yung kabutihan meron ang pagsasala ng Salatul Jum'ah. Mismo ang tagapaglikha natin ang nag-utos na sa atin. Ang lumikha sa atin ang nakakaalam kung ano ang ikabubuti sa atin at kung ano ang ikasasama. Kapag itinawag na daw ang oras ng pagsasala ng Salatul Jum'ah,
Iwan mo na lahat, kahit yung iyong kalakal. Fas'au ila dhikrillah. Magmadali ka, alalahanin mo ang pag-alala mo kay Allah. Allahu Akbar. So makikita po natin itong dalil natin o katibayan sa Surat Al-Jum'ah, verse 9. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hal asa ahadukum ay yattakhidha as-subbata min al-ghanami ala ra'si milin aw milaini فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. Allahu Akbar. Ito po yung warning mula sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya na ayon kay Abu Hurairah na nagsalaysay ng hadith sa atin, paano kapag ang isang tao dinala niya yung kanyang mga alagang mga tupa, pastulero, para maghanap ng makakain na damo. So kinakailangan niyang lumayo-layo ng konti, ng 1 mile or 2 miles para makita itong mga damo na ito para ipapakain nga sa kanyang mga tupa. At kapag hindi niya makita itong mga damo na ito, syempre mag-e-extend hanggang sa lalayo ng palayo siya, at kapag itatawag na yung Salatul Jum'ah, hindi na siya makaka-attend. So yung senaryo na ito, ipinapakita sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan nila, which is ang Arabia hindi naman po tulad ng Arabia ngayon na napakasagana, masya Allah. So sa panahon niya, malayo, wala pong mga damo na makikita natin kahit saan. At yung sistema ng pag-aalaga ng mga tupa hindi po tulad ng ngayon na industrialized, na lahat ng kakainin nila nakaredy na. So itong mga taong ito, kailangan pa nilang lumakbay ng pagkalayo-layo para po makita lang yung damo. Subalit sa paghahanap nila ng damo, nakalayo sila dun sa mismong pinagtatayuan ng Salatul Jum'ah, hindi na po sila nakaka-attend. Ganun din po sa first Jum'ah, second Jum'ah, third na Jum'ah, ganun yung proseso hanggat sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang puso ay lalagyan na ng selyo. Ibig sabihin, tatakpan na at hindi na makakatanggap ng guidance. So kung maiintindihan po natin ng lubusan kung gaano katindi o gaano kabigat ang hindi pagdalo ng Salatul Jum'ah, nakakasarap pala ito ng ating mga puso. Allahu Akbar. So ingatan po natin, sikapin po natin sa senaryo natin ngayon. Tayo ay mga workers dito sa Qatar. Ano yung itsura ng paghahanap natin ng mga damo? Tayo naman, ngayon may mga tinatawag na overtime, or minsan nag-overtime tayo ng Thursday, at puyat tayo pagdating ng Jum'ah. Sikapin po natin na sana wag tayong matulad sa mga ibinigyan ng warning ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta na iseselyo o tatakpan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso. So makikita po natin ito sa Sahih Ibn Majah. Ano naman po yung dahilan ng pag-utos ng Salatul Jum'ah? Number 1, sa mga benefit na makukuha natin o dahilan ng pag-utos ng pagdalo ng Salatul Jum'ah, ang masanay tayo sa tinatawag na grupo ng mga taong mananampalataya. Ano po yung kabutihan na tayo ay parati ang
nakikihalubilo, nagkakaroon ng samahan ng mga taong mananampalataya. Dahil kapag kasama mo sila, nakikita mo kung ano yung mga dapat mong gawin bilang isang Muslim. O kung meron ka mang kamalian sa iyong pagdasal, maaari ka nilang wastuhin. Or kapag meron kang gustong itanong, o meron kang problema, subhanallah, sa grupo ng mga taong nananampalataya, doon po natin makikita lahat ng mga kasagutan ng ating katanungan kanina. Ano pa po? Ang pagsama-sama sa paggawa ng kabutihan. Masya Allah. Dahil ang paggawa po ng kabutihan, minsan kapag wala kang kasama, medyo mahirap. Nawawalan ka ng pag-asa paminsan. So kapag meron kang nakikita, Masya Allah, hindi lang nagsunna sa masjid, nagbasa pa ng Quran, Masya Allah, fasting pa pala siya. Subhanallah. So kapag nakikita mo at sabay-sabay kayong gumagawa ng kabutihan, gumagaan yung pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So isa po ito sa mga kabutihan o dahilan kung bakit inutos ang pagsasala ng Salatul Jum'ah. Ang masanay sa pagkakaisa. Sa panahon po natin ngayon na kung saan laganap yung napakaraming di pagsang-ayunan, tinuturuan po tayo dito sa Jum'ah na lahat ng mga masjid, kung maliit man ito sa lugar natin, isara po muna natin yan. At magsabay-sabay tayong magdasal sa isang malaking masjid at pag-uusapan natin kung ano man yung dapat pag-usapan bilang isang barangay o isang municipality o isang city. So, subhanallah, sa sistema ng Allah, tinuturuan tayo na dapat tayong magkaisa. Yung mga grupo-grupo natin, although marami siya, dapat merong tinatawag na umbrella organization kung saan lahat ng mga organisasyon na ito nagpupulong-pulong para magkaroon ng unity ng purpose. Allahu Akbar. So yun po yung mga bagay na maaari nating sabihin, mga dahilan kung bakit ipinag-utos. Subalit marami pa po, hindi na po natin babanggitin. Iilan lang po yun sa mga reason kung bakit inutos ang pagdalo ng Salatul Jum'ah. Ano naman po yung mga magagandang gawain sa araw na ito? Number 1, ang pagligo sa araw na ito ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha na isa sa mga magandang gawain sa araw ng Jum'ah ay ang maligo tayo. Allahu Akbar. Okay? Meron pang mga ibang ulama na sinasabi nilang wajib ang paligo. Pero sa tamang ruling po sunnah. Ustads, bakit naman po yung mga kasamahan namin na mga ibang lahi? No? Bakit parang may amoy? Masasabi po natin malamang galing po sila sa trabaho, malamang hindi po nila nakasanayan bilang kultura nila, malamang hindi po nila nalaman na ito ay isa sa mga magaganda at sunnah gawin natin sa araw na ito. So, paliwanagan natin at wag natin silang maliitin, wag natin silang parang tingnan na mas mababa pa sa atin. Pangalawa, ang pagsuot ng malinis na damit at paglagay ng pabango. Masya Allah. So, 3 bagay ang pinakagusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Isa na po yung tinatawag na pagpapabango. Allahu Akbar. Pangatlo, ang pagpunta ng maaga sa masjid. So I hope matapos po tayo ng maaga.
para po ma-i-apply po natin ang tinatawag na pagpunta ng masjid ng maaga, inshallah. Ang pang-apat, iwasan ang makadisturbo sa ibang nagdarasal. Meron po sa atin, Masya Allah, talagang nakakadisturbo sa mga taong nagdarasal, nagkakwentuhan sa loob ng masjid. Iwasan po natin para po tanggapin yung ating Salatul Jum'ah, lalong-lalo na kapag nagsimula na ang sermon. Ang panglima, ang pakikinig ng khutbah at hindi mag-ingay. Dahil may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang silbi yung iyong pagdarasal kapag ikaw ay nagsalita. O kahit yung nagbawal na huwag kang magsalita. Parehas po sila, mawawala yung reward nila ng Salatul Jum'ah. At yung pang-anim, ang pagsagawa ng Sunnatul Masjid. Ibig sabihin, kapag papasok tayo ng masjid, kung maaari, isagawa natin yung tinatawag na Salatu al-Masjid o Tahiyatul Masjid. 2 raka'a. At kapag may sermon na, kung maaari, bilis-bilisan natin para po hindi tayo makadisturbo sa mga taong nakikinig. Ano yung kondisyon bago pa man gawin itong Salatul Jum'ah o yung tinatawag na dapat meron? Number 1, kailangan lalaki. Hindi po wajib sa kababaihan tulad na nabanggit natin kanina. Pangalawa, may tamang gulang. Ibig sabihin, siya ay lumagpas na dun sa tinatawag na pumasok na siya sa pagiging binata o dalaga. Ang pagpasok ng pagiging binata, sabi natin, kapag siya ay nagkaroon na ng wet dreams, at sa kababaihan kapag niregla na. Ang walang sakit, kailangan wala siyang sakit, tulad ng sabi natin. At yung pang-apat, ang mga taong bayan, hindi po sila traveler. Okay? So, yun po yung 4 na binanggit natin kanina sa simula. Paano naman po yung paraan ng pagdarasal ng Salatul Jum'ah? Ito po ay 2 raka'ah lamang. Okay, di ba po sa Dhuhr, ang sala natin ay 4 na raka'ah. Kapag magsasala tayo ng Jum'ah, ang kapalit ng 2 raka'ah na yon ay yung khutbah. So, 2 raka'ah na magbabasa siya ng Fatiha at kinakailangan ito ay naririnig. Ibig sabihin, yung tinig niya ay naririnig. Hindi po tulad ng Dhuhr na yung nagdarasal lang ang nakakarinig o siya lang at walang nakakarinig na ma'mum. Iminumungkahi sa atin sa araw na ito ang pagdarasal na ang kasabay ng Suratul Fatiha ay Suratul Jum'ah sa unang raka'a at pangalawang raka'a Suratul A'la. Or, yung pangalawa, sunnah na basahin natin yung Munafiqun, Suratul Munafiqun, at yung Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. So pagkatapos po ng Fatiha, either magbasa tayo ng Suratul A'la at partner nitong Suratul Jum'ah or Munafiqun at Ghashiyah. Pumili lang po tayo sa 2 yan. Sunnah po. Okay? Sunnah. Ibig sabihin, kapag ginawa natin, alhamdulillah, meron po tayong reward. Pero pag hindi po natin nagawa, wala naman po tayong kasalanan. Kondisyon upang ang Jum'ah ay maging ganap. Ano yung mga kondisyones bago maging ganap ang tinatawag na pagdarasal ng Salatul Jum'ah? Kailangan isagawa sa isang baryo o lungsod na di bababa ng bilang ng 40 na tao. Ito po yung sinunod ng ating libro na muqarrar natin. Pero meron pong mga
Yun po ito kay Imam Ahmad ibn Hanbal na Hanbali na 40 na katao. Ang pinaka accepted para sa Salatul Juma'a. Subalit, ang sinasabi nila na may mga madhab na kapag nagkaroon ng isang lalaki na imam at meron siyang ma'mum, ay considered na ito na jama'a, na pwede nang idasal yung tinatawag na Salatul Juma'a. Ibig sabihin, ang imam, ang muadhin at yung isang jama'a nila, pwede na po silang magdasal ng Salatul Juma'a. Kailangan pumasok muna ang oras nito. So sa lahat ng dasal po, hindi po tinatanggap ang dasal natin kapag hindi pa pumasok. Let's say, gusto mong magsala ng zuhur dahil meron kang business agreement. Meron kang business meeting ng 12 o'clock. Maglalakbay ka pa. Sabi mo, magdadasal na lang muna ako ng Juma'a. Mauuna na ako. Magsasala na ako ng zuhur. Hindi po tatanggapin ang sala natin kapag hindi pa pumasok ang oras ng pagdarasal. Kaya po nagkaroon ng adhan, ito ay nagpapahiwatig na pumasok na yung oras ng pagdarasal. Unahin ang khutbah bago ang dasal. So kailangan merong munang khutbah bago tayo magdasal ng 2 rakaat. Yun po yung mga dapat nating tandaan. Ano yung haligi ng khutbah? So sa mga taong gusto o walang choice at sila ang itinulak dahil sila ay galing sa Qatar at nasa Pilipinas, bumalik sa Pilipinas at kayo ang tinulak, wala ng choice. Brother, ikaw na. Kailangan po natin intindihin ito na ang haligi ng khutbah, unang-una, ang pagpuri kay Allah at ang pagdasal para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati. At yung banggit natin ng pagdasal sa Propeta, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay? At pagbabasa ng talata mula sa Quran. Ibig sabihin yung tatlong usually na binabasa natin. Alam po natin lahat yun, yung naririnig natin parati sa khutbah. Ittaqullah, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum. Tatlong aya po yan na hinihingi o ina-advisean tayo at inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na katakutan natin siya. Tatlo po yun. At ang pag-utos ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Matakot kayo ng tunay na pagkatakot. Yun po yung haligi na dapat nating tandaan. Tatlo po yun. Ang mga sunna naman ng khutbah, ang pagbigay ng khutbah mula sa may kataasan na lugar. Tulad ng mimbar. Sa mga disenyo ng mga masjid po ngayon, nakataas po yung tinatawag na mimbar. Pangalawa, ang pag-upo sa dalawang khutbah. Ang pangatlo, ang paghingi ng dua para sa lahat ng mga kamusliman. Ibig sabihin, sa pinakadulo, hihingi tayo ng dua sa ating mga Muslim brothers and sisters sa buong mundo. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Naway meron po tayong napulot, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.